A lot of people, itong nangyayari sa kanila, unclear and uncertain to the Word of God. Kaya nga, sa ating biblical processes, pag-aaralan natin itong bagay na to. Sa pag-aaral ng Bible, kadalasan, naghahanap tayo ng expert. Ay, hindi ko maintindihan to. Kailangan ko ng interpreter, kailangan ko ng translator, kailangan ko ng magpapaliwanag sa atin. Kasi alam nyo ba, kadalasan, alam nyo ba yung condition nyo at condition ko? Our condition, spiritually, confiding. Maraming mananampalataya, bakit ba't nawala sila? Para makita natin sila. Maraming mga mananampalataya, lahat tayo, ako kasama dyan, our first condition, spoon feeding. Sinabi ng spoon feeding, lahat ibibigay, lahat ituturo, lahat ipapaliwanag, lahat i-explain. Mas gusto natin na nakikinig lang. Mas gusto natin na nakaka-receive lang. Pero hindi talaga nag-aaral ng salita ng Diyos. Alright? Kaya nga, sana pag natapos natin yung subject na ito, katulad ng ilan sa inyo na nasa second sem na tayo di ba? So kahit pa paano, meron na kayong idea patungkol sa methods of Bible study, di ba? Ay kahit pa paano, madali na natin tong magigets. Sa tingin nyo, sa tingin nyo lang, ang Diyos ba makikipag-usap pero mahihirapan natin siya maintindihan? Makikipag-usap pa ang Diyos pero hindi natin siya maintindihan? Do you think that God would communicate that He would be hard to understand? What do you think? Of course, no. Right? Ay pag-usap pa siya. Hindi rin naman siya maiintindihan. Amen? Yeah. So kaya nga tayo nakipag-usap para magkaintindihan. At sabi nga natin, lahat nakukuha sa usapan, lahat nakukuha sa communication. Pag walang communication, ay hindi makukumpleto yung process. Alright? So, our condition is feed me, feed me. Feed me, pastor. Feed me, pastor. Feed me, preacher. Feed me, preacher. Bless me, bless me. Nagbibigay ako ng tithes, nagbibigay ako ng offering. I-bless mo ako, pakainin mo ako. Sa una, okay yon. Pero ngayon, dahil nagpa-Bible school na tayo, especially kung kayo ay meron ng mga ministry, hindi dapat lagi ang kondisyon natin na pinapakain. Dapat darating ka na sa time na ikaw na ang gagawa ng sarili mong pagkain. Hindi habang buhay na dinesign ka ng Panginoon na lagi makikinig lang. Darating ang araw na dapat yung mensahe ng salita ng Diyos, makikita mo sa banal na aklat at makikita mo, uy, ayos to . Ang Bible, ay inhoxoxative. Sabi nila, hindi mo pwede siyang maubos. Totoo naman. Kunyari, sa life verse ko, Joshua 1:8. Matagal ko nang binabasa, matagal ko nang alam yan. Pero every time na babalik ako, mayroong bago at magbago, may bago, may bago. Naturo ko na yung Book of Genesis, Pentateuch, pero pag pinag-aaralan ko ulit, tapos sinuturo ko ulit, may bago na naman kaalaman. Meaning, ang Word of God, hindi mo talaga siya mauubos. Alright? Dapat maging katulad tayo sa Acts 17 verse 11. Tingnan niyo yung Bible niya. Acts 7 verse 11. Maliwanag po ba dyan sa online? Maliwanag, pakithumbs up nga kung maliwanag. Okay, good evening po sa inyo. Acts 17 verse 11. Pakibasa natin sabay-sabay. Acts 17 verse 11. Ready, begin. In that they receive the word with readiness of mind and search the scriptures daily, whether those things bring. Yan. So si Apostle Paul pumunta sa isang lugar at ang lugar na yan ay mga taga-Thessalonica at they received the word of God. Alright?
Pero itong mga taga-Thessalonica, especially yung mga tinatawag natin ng mga Berea o Bereans, yung mga tao, when Apostle Paul preached the word of God, they checked the scriptures. Tignan nyo sa verse 17, verse 11. No? These were more noble than in Thessalonica in that they received the word with all readiness of mind and searched the scriptures daily, whether those things were so. They searched the scriptures daily. Mga taga-Bereans, yan. They check the scriptures. They check Apostle Paul. They check the preaching if it were true. One thing, listen to me, very, very important. One thing na kilala tayo bilang mga Baptist is talagang tayo ay masisipag mag-aral sa salita ng Diyos. Kaso nababahiran na yan ngayon kasi marami ng mga Baptist di na nag-aaral eh. Kaya ngayon, kung ano na ng mga doktrina yung pinagkukuha. Alright? So in light with the scriptures, with the proper context, mas maintindihan natin ang salita ng Diyos. Katulad ng mga Bereans. One thing na kilala tayo ng ibang mga kulto at ibang mga religious organization, ang mga Baptist, hindi mo basta-basta maluloko pagdating sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Siguro, marahil baka yung mga baguhan, marahil yung mga bata. Pero pag nalaman na ikaw ay Baptist preacher, nalaman na ikaw ay Baptist member, alam agad na ibang kulto na meron kahit paano na alam yan sa Bible. Because tayo, required sa atin na magdala ng sariling Bible. Doon pa lang nakikita mo na agad kung ano sinasabi ng pastor. Doon pa lang nakikita mo na agad kung ano sinasabi ng preacher. Nababasa mo pa lang paano mo pa kaya? O yung sabi sa verse 11, they check if it were so. Totoo ba ang sinabi ni Pastor Joshua? Totoo ba yun? Yung doctrine na yun? Yan ba ang sinasabi ng Bible? Teka, check ko nga. Sino yan sila? Sila yung mga Bereans. Alright? So, kaya mahalaga na pag-usapan natin to kasi para hindi tayo maligaw ng landas. Kanina pinakanta ni Brother Jericho, Psalm 19, balikan natin. Ano bang ginagawa ng salita ng Diyos? No? Let's check. Initially. And help me para ma-distinguish natin sa Word of God, ano bang ginagawa niya? And a very beautiful passage about the Word of God. Kaya nga ginawa natin siya ng kanta. Psalm 19. Alright? Psalm 19. No? Psalm 19 verse 8. Ano sabi ng talata? Psalm 19 verse 8. Ready? Begin. Verse 7. Ba? The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, yet than much fine gold. Sweeter also than honey and the honeycomb. Moreover, by them is thy servant warned, and in keeping of them there is great reward. Imagine niya. Ang subject natin ngayon, mga kapatid, how to study the Bible and enjoy it. So ngayon, coming from these verses, let's check ano bang ginagawa ng Word of God. Alright? So tingnan natin. Yung Word of God, also known in the scriptures sa Psalm 19, the law, judgment, statutes, ano pa? Ano pa nandyan? Commandments, ano pa? Ano pa? Ano pa yung mga synonym ng Word of God? Diyan sa Psalm 19. Ano pa? Testimony. Yan. Ano pa? Nana? O sige, isa-isayin natin. Ano yung una natin nakita sa verse 7? What the Word of God does? It converts. Are you saved? Ano ba yung conversion? Ano ba yung pagiging ligtas? Paano ba tayo naligtas, mga kapatid? Dahil salita ng Diyos. Amen?
The law of the Lord, it converts, it changes your life. Diba? Nagkakaroon ng pagbabagong buhay. So unang-una, ang ginagawa ng salita ng Diyos, no, ay ginagawa tayong ligtas. Kaya nga, ang isang taong tunay nag-aaral ng salita ng Diyos at nakikinig ng salita ng Diyos, lalo na yung first encounter, lalo pag naintindihan niya, maliligtas talaga. Amen? The law of the Lord is perfect. It's so perfect that it converts our soul. Ano pa? The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. So, it converts. Ano pa? It makes us wise. Amen? Sino bang ayaw niyan? Diba? Ano yung wise? Nagiging pantas, nagiging matalino. Meaning, if you apply the word of God, nagiging ikaw matalino, tunay na matalino. Nagiging pantas. It makes us wise. The word of God, it is true. No? It is perfect. It is without error that it converts the soul. It is sure that it makes us wise. Tingnan niyo yung katabi niyo kung wise. Ikaw ba, wise ka na ba? O syempre, on the process pa, pastor. Ano ba yung pagiging wise? When you read the Word of God, if you apply the Word of God to your life, the principles of the Word of God, it makes you wise. Marami mga tao hindi wise, lalo pagdating sa pera. Diba? So, pagdating sa pera, ano bang wise dyan? Ano bang wisdom dyan? Ang isang matalinong tao, ang isang pantas na tao, the wisdom cometh from above, is first pure. No? Pag may pera ka, syempre, babawas mo muna yung tithes. Tama? So, income, pag may wise ka, dahil nakita mo salita ng Diyos, ano, income minus tithes. Yan. So, ano pa? The wisdom of God, it says that save for the rainy days. Meaning, hindi lahat laging maaraw, minsan uulan. Diba? Sabi ng Bible na magtabi ka, maglaan ka para sa mga panahon na hindi mo alam, kaya ngayong ilanggam, di ba? So, income, ano yung income? Ito yung papasok sa'yo. Mga estudyante, magkaroon kayo ng income, either baon, sideline, magsusumikap, o whatever, kahit basta. Anything na pumapasok sa'yo, ang tawag dyan ay income. Whether galing sa trabaho, whether sa allowance, whether sa kung ano pa man, tawag dyan income. So ngayon, pag may income ka, sabi ng Bible, if you're wise coming from the Word of God, you minus the tithes. Plus, ano pa gagawin mo? You minus the savings. Mag-iipon ka for rainy days dahil hindi naman lagi na maaraw. Minsan, may mga pagkakataon na wala kang income. Pero kailangan ka ng pera. So, anong kailangan mo? Kailangan mo ng savings. So, ngayon, ano yung matitira? Yun na yung expenses. Yan, expenses. So, masok na income, 1,000, for example, nag-minus ka ng 100, nag-minus ka pa ng 50 para sa savings, 850 na lang. Right? So, 850, hindi mo gagastusin 1,500, may utang ka pa. Intindihan? Maraming mga tao, hindi alam yan. Diba? Alam nyo ba, isa sa pinaka-prinsipyo ko sa buhay, mahirap kumuha ng loan. Loan sa bangko, loan sa credit card, kahit sabihin mo kaya mong bayaran. Bakit? Kasi mababaw ka dyan. Ang sabi ng Bible, owe no man everything. Huwag na huwag kang uutang. Dahil maliwanag ang Bible, the borrower is servant to the lender. Pag kayo ay may utang, kahit kanino, sa bangko, sa ganto, sa ganyan, hindi kayo mabilis na aasenso. Bakit? Kasi may naghahatak sa inyo pababa. Paano kayo makakalabas sa kahirapan? Kailangan bayaran nyo muna yung utang nyo. Liwanag? Mas maganda kahit short lang ang budget pero ikaw ay walang pinagkakautangan. Tama? Tingnan yung mga taong maraming pinagkakautangan. Di na nila mapinta yung mukha nila.
Lagi silang natatakot, lagi silang naguguluhan, lagi silang kinakabahan kasi baka maningil na. Kasi bakit? They have no Word of God. The Word of God says, hindi maganda ang pag-utang. Diba? Ako mga kapatid binigyan ako ng China Bank ng credit card. 2 credit card ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa napapa-activate. Hanggang ngayon. Ilang taon na sa akin tong credit card ko. Hanggang ngayon, hindi ko napapa-activate. Ang isang credit card ko, ang ceiling ay 20,000, yung isa 50,000. Sabi nila, Pastor, pwede kang kumuha ng ticket dyan. Pastor, pwede kang bumili. Isabihin, kahit pumunta ako sa SM, meron akong imaginary na 50,000. Pero ilang taon na, hanggang ngayon, hindi ko pa napapa-activate kasi ayoko buksan. Dahil sabi ko, mahirap na. Hanggang ngayon, cash pa rin ako. Cash, cash, cash. Kahit sa pagbili ng ticket, ng eroplano, cash pa rin. Why? The Bible says, wisdom. The Word of God makes us wise. Dapat ang Kristiyano, yan ang unang matalino. Amen? Diyan ba kayo? Pastor, bakit marami mga Kristiyano hindi matalino? Kasi nga baka, kahit Kristiyano, hindi nag-aaral ng Bible. Amen? So the Word of God, it makes us wise, it converts, it makes us wise. Pera pa lang yan mga kapatid So maminus mo na yung tithes. Pag giver ka pa, maglalagay ka pa sa mission, maglalagay ka pa sa project, magbibigay ka pa. Amen? Alam nyo ba, pag sinusunod natin ang Biblia, tuturuan tayo maging mapagbigay, hindi yung palaging ano ba makukuha ko dyan, ano ba makikita ko dyan, ano ba matatanggap ko dyan. Yan ay sistema ng mundo. Tama? Ang sistema ng mundo, ano makukuha ko? Akin na, akin na, akin na, akin na, akin na. Ang wisdom ng Bible, ano? Tubig pa. Ang wisdom ng Bible ay ano? Magbigay. Magbigay. God so loved the world, amen? That He gave. Alam niyo ba yung unang mahal ng Panginoon lahat ng tao? Pero isa nga sa mga mahal pa ng Diyos, God loveth a cheerful giver. Kaya yung taong mahal ng Diyos, ito yung laging taong nagbibigay. Wisdom ng Diyos yan. Wisdom ng Bible yan. Amen? Kaya ang Kristiyano dapat hindi madamot. Sabi ko nga nakaraan, di ba? Ang pera, imamagnify niya yung ugali na meron ka na. For example, madamot ka, stingy. Pag nagkapera ka, mas lalo kang dadamot. Ikaw yung mayaman na madamot. So, kung madamot ka na, wala ka pang pera, madamot ka na, hindi ibig sabihin pag nagkapera ka, maging mapagbigay ka, Preacher Noel. Kasi kung ano yung ugali na meron ka, imamagnify niya yon. Mas lalo niya palalakasin. Madamot ka ngayon, wala ka pang pera. Pag ikaw ay nagkapera na, mas magiging madamot ka pa. O, tinan nyo tinan nyo mapagbigay. Mapagbigay. Nakakita na kayo tama pagbigay, kahit candy binibigay. Na lahat binibigay, maya't may alok ng alok, uy tara kain. Basta lagi siyang nagbibigay. Pag yan ay naging mayaman, ang tawag na ng mundo dyan ay philanthropist. Ano yung philanthropist? Ito yung mga mayayamang tao na kaya nila magbigay ng milyon-milyon na walang hinihinging kapalit. Philanthropist ang tawag dyan. So, kung ano yung ugali na meron ka, mas palalakasin ng pera. Kaya ngayon pa lang, sa Kristiyano, sabihin mo wala ka pang pera, o meron naman, sanahin mo na magbigay. Amen? Amen? Bigay. Una, bigay sa Panginoon. Amen? Magbigay. Hindi lang naman lagi treasures Time. Amen? Talento. Yan yung mga lagi nagbibigay ng oras nila sa Panginoon. Mas lalo silang binibless ng Diyos. Yan yung mga nagbibigay ng kanilang mga serbisyo sa Panginoon. Sila yung binibless ng Panginoon. Kasi nagbibigay ka ng time. Alam nyo ba, ang pinakamahal na pwede nating ibigay yung oras? Time is expensive. Kaya nga sabi nila, time is gold. So when I give my time to you, it means you are important to me. Parang ganito, Bible school. Merong nasa online, merong narito.
Pwede naman kayong nasa mall, pwede naman kayong gumala. But why you give time sa Bible school? Because mahalaga sa inyo to. Amen? Kaysa naman mag-scroll lang kayo sa Facebook, kaysa maggala-gala lang kayo dyan, mag-basketball, give your time. Anong tawag dyan? Wisdom. So the word of God, the law of the Lord is perfect, that it converts my soul, your soul. The testimonies of the Lord are sure. Yung isang simpleng tao, yung isang walang kamuang-muang, yung talagang walang alam, yan yung simple. Ang ibig sabihin ng simple sa Bible, ang ibig sabihin ng simple sa Bible, walang kamuang-muang. Yung di alam yung gagawin, ang tao dyan ay simple. Kaya kasabi ng Bible, hear ye simple and be wise. Yung simpleng tao na walang alam, pag nagbasa ng Word of God, magiging pantas. Amen? So ano pa makikita natin sa Word of God? The statutes of the Lord are right. Ano pa? It converts, it makes wise. Ano pa? It rejoice your, ano sabi sa Bible? Rejoicing the heart. Tingnan yung mga nasa Word of God, mga Kristiyano, masaya ba kayo? Amen? Na minsan, di ba, kahit walang budget, na kahit sakto lang, kapon nakita ko sila Sister Marimar, Sister Abby, kinakain lang nila, dilis, pero masaya. Pero ang sausawan naman nila, pork chop. Ayos na. Dilis, pero sausawan, pork chop, no? Di ba? Kahit dilis lang, masaya. Bakit? May Word of God eh. Ano sabi ng Word of God? Di ba? I have a mansion up in heaven. This world is not my home. Kaya kahit may natutulog lang sa papag, natutulog lang sa sahig, masaya tayo dahil hindi naman habang buhay ganyan. The Word of God, it rejoices your heart. Kaya tinaman yung taong malulungkutin. Yung mga bisangot ang muka. Hindi may pinta yung itsura. Bakit? Baka hindi nagbabasa ng Bible. Amen? Tingnan niyo yung mga katabi sa online, yung mga mukha nyo, magaganda ba? Pogi ba? O yan, o. Maganda ang ngiti. O, ang ganda ng ngiti ni Brother Romel sa Malaysia, o. Yeah, o. O, meron pa doon, o. Three Stooges, o. O, tatlo, magkakatabi, o. Diba? Parang ano, parang F3. Oh, si Wachile, Dao Mingsu, tsaka si sino isa? Ha? Si Bruce Lee. Good evening sa inyo, ha? Amen. Oh, I thought, diba? Ang mga Kristiyano, pag may Word of God, it rejoices our heart. Lord, may problema ako ngayon, pero salamat po sa pangako nyo. Nabasa ko salita ng Diyos na hindi mo ko iwan, hindi mo ko pabayaan na kahit saan nandiyan ka para sa akin. Lord, galit ang nanay ko sa akin ngayon kasi nag-church ako, pero sige lang. Nasabi mo naman kayo nga kinatuwa kayo nga pinagtulakan, ako pa kaya? Diba? Kayo nga naranasan nyo rin to, ako pa kaya? It rejoices your heart. Lord, sa Bible pala, hindi lang pala ako nape-persecute, marami pa pala. Buti nga, pinapalayas lang ako. Yung iba, binalatan ng buhay eh. Yung iba nga, ginawang ilaw sa kalye. Sinunog yung katawa. Diba? Yung iba nga, pinakain sa leon. Ikaw, inubusan ka lang ng ulam. Diba? Mas matutuwa ka pa. The Word of God, it rejoices your heart. Kaya yung taong nagbabasa ng Bible, dapat masaya at sumasaya. Amen? Meron pag-aaral na ginawa ngayon, yung ibang mga colleges. 4 times a day, continuous Bible reading. Nabawasan ang high blood, nabawasan ang diabetes, nabawasan ang mga sakit. Ano yun hindi yung Christian study para hindi maging bias ang nag-survey noon, mga nasa university na nagkaroon sila ng bracket from ages 8 to 80 years old. Mga taong lagi nagbabasa ng Bible. Yung mga lagi nagbabasa ng Bible for the first 4 days, lahat ng kanilang mga sakit-sakit nabawasan ng 40%,
30%, 20%. O di ba? Talaga naman. Kaya ang Kristiyano, kahit walang budget, basta may word of God, mawawala sa sakit. Bakit? Ba't ka po mag-aalala sa mga bagay-bagay? Diba? Yung mukha mo nga, di mo na magawa ng paraan eh. Diba? Ano mo si Aljur? No, Aljur. Alright, so ano pa nakita natin? The word of God, it rejoices our heart. So ano pa? The commandment of the Lord, what? It and enlightens. Enlightens. Uy! Ayun pala yun. Di ba? Hindi naman yung nawala yung labo ng mata mo, pero naliwanagan ka. Naliwanagan ka sa salita ng Diyos na ito palang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Ang dami mga tao, hindi nila alam yung kalooban ng Diyos sa buhay nila. It enlightens you. Uy, makasalanan pala ako. Uy, ganito pala dapat kong gawin. Naliliwanagan. Diba? Maganda ang tao naliliwanagan. Maliliwanagan ka hindi sa advice ng ibang tao, kundi sa salita ng Diyos. Amen? The word of God, it enlightens. So, tinan nyo yung whiteboard sa screen. Hindi mabasa kasi it enlightens eh. O, di ba? Pete, tinatype mo ba dyan? Ayun, tinatype na lang ni Brother Pete. Sensya na, hindi nyo rin mababasa dito eh. Dahil, So, it enlightens. Nauunawaan, amen? Sino sa inyo, nung wala nakakilala sa Panginoon, marami na kayong naunawaan. Na dati din nyo naman, di ba? Tama ba? Ngayon, si Junpyo, yung nasa gitna, Si Junpyo. Diba? Naunawaan niya na siya ay artista. Diba? So, it enlightens. Ano pa? Pakita natin dito. The fear of the Lord is clean. It endures forever. Amen? Ano pa? The judgment of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold. So ano pa? Word of God is precious. More to be desired. Kaya nga may Bible school. Alam niyo ba ito ay napaka-precious nito? Hindi po lahat ng church may Bible school. Kaya maganda, nagba-Bible school talaga tayo kasi Word of God ang tinuturo dito. More to be desired are they than gold. Brother Andre, buksan mo nga ito. Kahit mahina lang. More to be desired are they than gold. Yea, than much fine gold. Sweeter also than honey and the honeycomb. Moreover by them is thy servant word. Ayan. Ano pa? The word of God. The word of God. Ano pa? It warns. Tama? Warning. Ang salita ng Diyos ay bibigay ng warning. Ano ba yung warning? Bawal tumawid. Mamamatay ka. Tumawid. Bawal tumawid. May namatay. May namatay na dito. Ang word of God ay bibigay ng warning. Huwag mong gawin yan. Hindi para sa iyo yan. Word of God, both warnings and teachings. Yung mga teachings, mga principles, intindihin natin. Yung mga warnings, intindihin natin. Amen? So, mahalaga na makita natin yung mga warnings ng salita ng Diyos. No? Ano pa sabi ng Bible? More to be desired are they than gold. Moreover by them is thy servant warned, and in keeping of them, and there's great reward. Ito pinakasukdulan eh. Amen? Alam nyo ba, mula nung tayo tinawag ng Panginoon as a preacher of the Word of God, personally, dami kong blessing. Oo. At sinashare ko to sa inyo, hindi para mainggit kayo, pero iba talaga to sa Word of God. Oo, Patrick. Ang dami kong bagay na binigay ng Panginoon. Amen? Binigyan tayo ng ministry, binigyan tayo ng pamilya, binigyan tayo ng mga tao susunod sa gawain, binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na umalis, binigyan tayo ng pagkakataon na mga material na bagay. Di ba? So, pag naisip ko nga, Lord, salamat ka sa Word of God, talagang i-bless talaga. Amen? Kaya wag niyong pangarapin na lumayo sa salita ng Diyos.
Maraming tao lumalayo sa salita ng Diyos eh. Hindi alam yung papabuti. Lalo kayo mapapahama. Amen? And in keeping of them, if you keep the word of God in your life, ano sabi ng Bible? There is great reward. Sino gusto ng reward? Lahat tayo gusto natin ng reward. Diba? Eh yung rewarding sa langit yan. Eh, ang Diyos, napakabuti. Nasa lupa ka pa lang. May mga bonus na. Amen? O diba? Nakasama kayo sa camp dahil sa word of God. O diba? Nagkaroon ng libreng sapatos. 3 times a day kumakain. Matutulog sa kama. May internet. O, ano pa? TV. Ang dami. O, wifi. O, diba? O, ngayon, siyempre, lahat yan blessing ng Panginoon. Amen? Bonus pa lang yan. Tayong reward. Basta totoong nagsasaliksik ng salita ng Diyos. Amen? So, it makes us wise, it converts us, it rejoices our heart, it enlightens us, it gives us warning, it gives us reward. Kaya, i-desire natin, amen? Desire natin ang salita ng Diyos. Kaya nga, ang pag-aaralan natin ngayon, how to study the Bible and enjoy it. Amen? Ano nga ba ito ng Diyos? Alam nyo, sana hindi maging parusa sa inyo ang pag-aaral ng Word of God. Amen? Naku, Bible na naman. Sana wala nagsasabing, naku, Bible na naman. Amen? Kaya we appreciate those people. Brother Gian, galing pang work yan. Sabihin, pinapakita nyo talaga na pinapahalagan yung salita ng Diyos. Alam nyo, dyan tayo re-reward ng Panginoon. Pag nakita ng Diyos yung puso nyo, na gusto talaga nyo na matuto, gusto nyo talagang lumago, gusto nyo talagang mahalin ang Panginoon, nandyan talaga ang blessing, mga kapatid. Minsan sa buhay natin, sasablay tayo. Minsan magkakamali tayo. Pero, ng Diyos na ikaw ay nagsusumikap na para i-glorify ang kanyang pangalan, dyan tayo biglas ng Panginoon. Kaya nga mahalaga yung puso natin, tama sa Panginoon. Kasi pag nagkukunwari lang ang puso natin, ililipin lang ng Panginoon, dyan ba kayo? Pag yung pusong nagkukunwari, nagpapanggap, hindi totoo, nagsisinungaling, nagmamaang-maangan, naglilingkod-lingkuran, di ba? Pag yung salita ay ulit hindi totoo, bahay-bahayan. Di ba? Pag inuulit yung salita, ano yan eh? Hindi yan totoo, di ba? Diyos-Diyosan. Tulug-tulugan. Hirap gisingin na nagtutulog-tulugan. Basta pag inuulit yung salita, hindi yan totoo. O, di ba? Kaya pag naglilingkod-lingkuran lang, di ba? O, pag nandyan si pastor, kilos, pag wala, o, hindi ganyan. Amen? Totoo dapat, totoo. Amen? So, so yan. Yan yung mga bagay. Kaya nga, how to study the Bible and enjoy it. Amen? So ngayon, may mga ilang bagay tayong titingnan ngayong gabi, no? Unang-una, ano ba yung purpose? First of all, Brother Andre, board manager. Okay, bura na. Okay? Ayun. Yan. Okay, bura na. Nakopyan nyo na. Nakopyan nyo na. Ba't di nyo kinopya yung kabila? Ha? Di mo basa? Kahit sa'yo, kung kumuha ka ng doktor eh. Tulungan yan, mas. Tama na yung likod ko. Ako yung likod. Wala na. Sa online, okay po ba kayo dyan? Malinaw po ba boses ko? And nabati natin sino itong mga to. Okay. So, the purpose. So, okay. Number one, sulat nyo. Mga nasa online, number one, the goal of Bible study. Number one. The goal of Bible study. Number two, who can understand the Bible?
Number 1, the goal of Bible study. Number 2, who can understand the Bible? Tingnan, pakinggan nyo na lang ako. Okay. So, number 3, starting point. The starting point of Bible study. Number 3, the starting point. Iskopya. Okay. Yeah. So, the goal of Bible study. Sino nakakaalam? The goal of the Bible study is? Sino nakakaalam? Yun. The goal of the Bible study is none other than application. Kaya tayo nag-aaral ng Bible is for what? Application. Amen? Masasabi natin sa buhay natin, masasabi natin sa buhay natin, ay parang nahanginan, patayin mo na lang to. Okay na, kasi yung likod ko. Thank you. The goal of the Bible study is application. Na masasabi mo sa buhay mo, it works. Tama? It works. Yeah. Ang Bible ay hindi siya bulaan. Amen? Anong silbi ng Bible pag hindi naman ito gumagana? Amen? So the goal of Bible study is application, and you will have the realization that it works. Diba? Kanina, nag-set up kami ng solar doon sa Classic. Sabi ko kay Breyer, sabog kong sabog. Diba? So, after namin ma-set up, lahat-lahat, so binuksan ng mga breaker, pagbukas ng breaker, gumagana. Diba? It works. It's a miracle. No father, it's code saver. Yan ang purpose ng Bible study na gumana sa buhay mo. Amen? Ang purpose ng Panginoon, kaya tayo nag-aaral ng kanyang salita, para makita yung pagbabago, application. Walang problema na alam mo yung interpretation, okay? Walang problema na alam mo yung rapture, yung tribulation, yung second coming, millennial kingdom, lahat yan, theory, lahat yan, doctrine. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ng yon, yung application. No? For example, alam natin yung pagkasunod-sunod. Pagdating sa last 7 years, rapture, first and second phase, first phase of coming, the Lord Jesus Christ will come to the air, we will meet us to the air, marami tayo, tapos sa lupa, 3.5 tribulation, paghihirap and everything, sa langit, ay marriage supper of the Lamb, Bema judgment, after noon, Battle of Armageddon, Jesus Christ, second phase, babalik dito sa lupa. Alam natin pagkasunod-sunod. Ngayon, anong application nun? Anong application? Na alam mo yung eschatology at saka yung prophecy. What's the purpose, Brother Gian? So, alam natin ang doctrine, pero alam ba natin yung application? Answer me. For you, after knowing, iba nga, Apostol, di ko nga alam yan eh, nga exciting eh. O sa inyo na nakakaalam na, alam nyo na yung doctrine of last things, eschatology, yung tribulation, rapture, at lahat-lahat. Ngayon, for you, what is the application? What is the application? Kahit sino, answer me. Kahit dyan sa online, type nyo lang. So ngayon, alam na natin, darating ang Panginoon. Ano naman ngayon sa atin yan? Alam nyo ba kung walang darating ang Panginoon? Hindi. Ngayon, sa atin ngayon. Ano ngayon? Yeah, answer me. Bibigyan ko isa. Share. Dahil darating ang Panginoon, at ang sabi ni Jesus Christ, when I return, the reward is with me. Ano gagawin ko ngayon? Lalo maglingkod. Amen? Ano sabi sa Book of Acts? It's not for you to know the times and seasons. Only the Father knows. Amen? Ngayon, hindi natin alam kung walang mangyayari. Ngayon, ano application sa atin? Lalo ko magsusumikap sa paglilingkod. Amen? Ano pang application na makikita natin sa eschatology? Ano application? Sige.
Angel. Datcha. Ha? O, yan ba? Huwag na backslide. Amen. Darating ng Panginoon. Amen. Ang sabi ng Bible, redeeming the time for the days are evil. O, huwag na mag-backslide. Dire-diretso lang. Amen. So, ang purpose ng doctrine, ito pinag-aaralan natin doctrine, katulad kahapon, pinag-aaralan natin life of Christ. Anong purpose nun? Anong application ng life of Christ? That we may know Him more. Amen? And the power of His resurrection. That I will grow my relationship with the Lord. That I will spend with Him every day. Kahit alam mo yung geographical facts, kahit alam mo kung anong tawag sa Israel, kahit alam mo kung gaano kalaki yung bansang Israel, lahat yan, theology. Lahat yan, information. Pero pinakamahalaga dyan is yung application. Amen? Unang-una, si Ate Mars lang naman nakarating sa atin sa Israel. O, di ba? Kaya si Ate Mars, i-apply niya na yon. O tayo hindi pa nakakarating, kaya puro tsuri lang lahat yun. Puro picture lang tayo sa Google. Ay ngayon, anong gagawin natin? Anong gagawin natin mga kapatid? Lalo natin kilalanin ng Panginoon. So, the ultimate goal, the goal of Bible study is application. And masasabi mo sa buhay mo, it works. Amen? It works. So, not only, right? Sa Bible school, tulad nito, it teach us how to master what? The Bible. Ah, master nyo na. Kahit pa paano, 66 books. Doon tayo magsisimula. Okay? Kahit pa paano, master na natin. Okay yan. Check yan. Pero pinakamaganda, not only we know how to master the Bible, but the Bible, masters us. Amen? So, alam mo na, master mo na yung Bible, ikaw. Kaya nga, di ba, sa camp, sabi ni Sister Abby, o yung mga campers natin dyan, tinanong ako, Pastor, para kukunin ba yung, paano ba kukunin yung camper of the year? May question and answer? Sabi ko, hindi, walang question and answer. Kasi sa question and answer, lahat magagaling sumagot eh. Tama? Lahat talagang wow. Diba? Pag question and answer sa camp, lahat ang gaganda na sagot. I will be faithful to the church. I will serve the Lord. Kaya ngayon, camper of the year to. Diba? Kaya sabi ko, hindi question and answer sa camp. Kukunin natin ang camper of the year, yung makikita ng mga camp staff at makikita ko na talagang mahusay. Yung talagang totoo, amen? Nagme-memorize ng Bible. Kasi, pwede kasi nga, head knowledge, pwedeng master mo yung Bible, pero sa katotohanan, yung Bible, hindi ka naman master. Alam natin yung Bible, 66 books. Alam natin yung doktrina, alam natin lahat, pero yung Bible, walang control sa buhay natin. Basta yung Bible ko, pang Sunday lang, Monday to Saturday, bahala ako sa buhay ko. Yun yung, it doesn't master the Bible in us. Dapat, from Monday to Monday, master tayo ng Bible. Okay ba? O mga estudyante mga babalik sa school. Dapat, ako, mula nung high school, elementary, high school hanggang college, lagi ko dala Bible ko sa school. Okay ba? Dala niyo Bible niyo sa school? Hindi, Pastor, wag na, mabigat. May Bible ako nung natatrabaho ako, may Bible ako sa locker. Kasi bawal naman talaga sa makina. Bawal kasi paperless kami. Bawal ang So kahit sa trabaho mo, may Bible ka. Sa sakyan, may Bible. Amen? Kahit sabi mo parang gawin mong bertod yun, although hindi naman. Protection, the protection of God. Pwede na rin. Di ba? Dapat ang Bible laging dala-dala kahit saan. Amen? Kaya kayo may bag eh. Amen? Dala-dala kahit saan ka magpunta, may dalang Bible. Amen? Mga preachers papababayin ko kayo sa pulpito. Pag kayo nag-preach dito, walang Bible, tablet na lang. Hindi pwede yan. Pastor, yung tablet, yung notes ko, nasa tablet. Oo nga, walang problema. Pero dapat, papupunta sa pulpit, lagi may dalang Bible. Amen?
Yan ang mahalaga. Bible. Maliit, malaki, basta may Bible. Tulad ngayon, meron tayong kapatiran na magkakaroon ng funeral service. Kaya iniisip ko, sino magpipreach ng mga preacher? Wala si Sister Nicole. O yan. Pupunta tayo sa Molino, starting sa Thursday ata. So, mag-a-assign na lang ako ng mga preacher. Wala. Dynamic mag-preach. Amen? Diyan ba kayo? So, Bible. Ha? So, assignment nyo, Psalm 119. Psalm 119. Tingnan nyo, Psalm 119. The longest chapter in the book of Psalms. Tingnan nyo kung gaano kamahal ni David ng mga psalmists ang word of God. Amen? So, assignment nyo na lang yan. Tingnan nyo ha, Psalm 119. So, what's the purpose? So we could know God. Amen? Tingnan nyo yung Bible nyo sa Job 23. Oh, Job 23. Sino yung nagugutom? Taas ang kamay. Oh, si Aljur. Si Ate Ab, gutom na. Sa online, gutom na ba kayo sa online? Oh, gutom na rin kayo dyan? Sige, lilipas din yan. Sayang, wala si Sister Gina ngayon. Pag nag Sister Gina, may mga tinapay tayo dito eh. Diba? So, Job 23. Tingnan nyo ha. Yung mga gutom na dyan, verse 12. Pakibasa natin. Job 23 verse 12. Let's read all together. Ready, begin. Whither have I gone back from the commandment of his lips? Diba? Sabi ni Job, I have esteemed the word of God. Ano yung sabihin ng esteem? Pastor, yung siopaw, esteem? Ha? Gusto na naman kayo. Esteem, meaning, treasured. Yan. Pinapahalagahan. Tinitreasure nyo. Nari, binigyan kayo ng bagay ng boyfriend, girlfriend nyo, ng asawa nyo. Di ba tinitreasure nyo yan? So, ibig sabihin, I have treasured. No? I have treasured the words of thy mouth more than my necessary food. So, mahalaga ang pagkain. Mahalaga ang kanin. Diba? Pero, para kay Job, mas mahalaga kaysa sa pagkain ang salita ng Diyos. Kaya mamaya hanggang bukas, walang kakain. Amen? No, walang nag-amen. Fasting. Hindi naman. Pero pinapakita lang dito, kapag papipiliin ka, piliin mo lagi word of God. Amen? Hindi yung hindi pa nga nagbabasa ng Bible, naghahanap na agad ng kape. Naghahanap agad ng pandesal, no? Hindi pa nga nagpi-pray. Pagkabangon, pahingi itong pandesal, di ba? Pupungas-pungas pa, no? Naghahanap agad ng pagkain. Hanapin mo muna yung word of God. Amen? So, I esteem the word of God more than my necessary food. Amen? So, what good is it if it doesn't work in your life? Anong silbi, anong ganda, anong buti ng Biblia kung hindi ito gagawa sa buhay natin? What good it is, di ba? Huwag na tayo, sabi ko nga sa inyo, di ba, nakaraan, kung sa tingin nyo pinabayaan na kayo ng Panginoon, sa tingin nyo kinalimutan na kayo ng Diyos, huwag na tayo mag-church. Amen? Tigil nyo na yung pananampalataya nyo kasi pinabayaan pala kayo ng Diyos nyo eh. Di ba? Tigil na natin tong kalokohan na to. What good is it? Amen? To continue on. Layo-layo nyo pa, nandito kayo, tapos di naman pala gagana. Tama? Diyan ba kayo? Di ba, Preacher Noel, pag may nare-repair kang electric fan, aircon, di ba sarap sa pakiramdam pag napagana mo? Di ba? Kahit sabi mo simpleng sira, kahit kayo, merong sirang bagay dyan, hindi gumagana. Di ba nakakainis? Ganun din. Yung word of God, hindi gagana. Sayang. Sa tingin nyo ba ang word of God gagana sa buhay nyo? Gumana na ba sa buhay nyo? At patuloy na gumagana. Okay? So, what's the purpose? Application. Mula noon hanggang ngayon, mga kapatid,
ang Panginoon, gusto niya lalong lumago ang relationship natin sa Kanya. Amen? So, nung si Adan nagkasala sa Panginoon, anong sabi ni Adan? Anong sabi ng Panginoon kay Adan? Adan, where are you? Where are you? Diba? So, ang Panginoon, ever since in the beginning, He is longing for relationship. He's looking for Adam. Si Adam kasi nawala na eh. Kaya nga pag kayo nawala sa church, hinahanap kayo eh, no? Nasaan na si Prayer? Nasaan na si Jericho? Nasaan na si Aljur? Nasaan, kahit ako naghahanap eh. Kahit ngayong aso, yung pusa, hinahanap natin eh. Yung Panginoon pa kaya? Amen? So, mapapansin niyo yan. Kahit hindi sa Panginoon, kahit sa personal na buhay. Pag merong tao na mahalaga sa inyo, tapos magkalayo kayo, anong saysay? Pag kayo nag-uusap sa pamamagitan ng, sabihin na natin ngayon, telepono, dati, sulat-sulat. Pag magkalayo kayo, wala kayong lubos na naiisip, kundi kung kailan ulit kayo magkikita at magkakasama. Doon naubos yung oras. Sana pag nandito ka na, sana pag nakita na tayo sa mga sulat, di ba, sa mga messages. Pag magkalayo, walang problema. May relationship. Pero, kulang ang relationship kasi hindi magkasama. Kasi dinesign tayo ng Panginoon na magkasama sa Kanya. Nandiyan si Stramalia. Stramalia, asawa niya, malayo. Di ba? Sabi ko, Stramalia, araw-araw ba kayo nagbibideo ko, Lopo Pastor? Para makikita mo lagi. O, di ba? O, katulad dyan sa online, di ba? Masaya kami, nandito kayo sa online. Pero, tila baga, parang kulang. Kaya balang araw, pag nagpa-birthday si Preacher Noel, punta kayo dito, ha? Ay, birthday pala ni Chacha next week, maghahanda tayo. Para habang kumakain, may kainan. Di ba? Habang nagkaklase. O, di ba? Okay naman, nakikita natin sila sa online. Pero ano mas maganda, sa online o actual? O, ganun din. Ganun din ang relasyon natin sa Panginoon. Diba? Wala namang problema sa online, pero talagang tulad ni Romel, nasa Malaysia si Romel ngayon. O, diba? So, anong gagawin natin ngayon? O, online muna. Pero, diba, yung dalawang tao, magkalayo, wala talaga silang ibang ninanais kundi magkasama. Kaya nga, excited kami na makasama natin sila. Diba? Yung mga mahal natin sa buhay na wala, excited natin silang makita muli. Amen? So that's the purpose of Bible study is application. Because application, what does it does? What it does is what? We know God better. Amen? We know God better. Makilala natin ang makilala ang Panginoon sa buhay natin. Amen? So number 2. So what's the goal of Bible study? Pag nagpa-quiz tayo, ha? What is the goal of Bible study? Number 1, application. Number 2, who can understand the Bible? Oh, tingin nyo. Can everyone understand the Bible? Answer me, yes or no? Again, what do you think? Can everyone understand the Bible? Yes or no? Who says yes? Taas ang kamay. Who says no? Who says, di ko po alam. Diba? So the answer is, syempre, no. Not everyone could understand the Bible. Why? Because the Bible is a spiritual truth. Bible is a spiritual book. So, ang makakaintindi lang nito yung mga taong spiritual. You understand? So, not everybody could understand the Bible. Alam nyo, meron ako mga nakausap, ang gagaling sa Bible. Pero dahil hindi sila saved, hindi nila nakikita yung tunay na mensahe ng Bible. Alam nila intellectually, alam nila historically, alam nila theologically. Kasi pwedeng marami kang alam sa Bible, pero hindi ka ligtas, kaya hindi mo talaga nakuha yung pinaka-gem, yung pinaka-treasure. Amen? Maraming taong ganyan. Nag-aaral sila sa documentaries, nag-enroll sila sa mga universities, biblical studies din, pero hindi Bible school na katulad ng church. Maraming ganyan, akala nyo ba? Baka mas marami pa nga silang alam sa atin.
Ang dami nilang alam ng mga historical figures. Ang dami nilang alam. May mga namimit akong taong ganyan. Kahit sa Canada. Pero pag pinusisi mo, walang laman. Walang laman. Bakit walang laman? Kasi ang Bible ay hindi para sa lahat. Ito, mapapakinabangan yan higit sa lahat ng mga taong spiritual na. Yung hindi pa saved, ang benepisyo niya lang ay maligtas siya. Amen? Na makita niya yung ano, na mahal siya ng Panginoon, na kailangan nila maligtas, kailangan nila magsisi. Yun lang para sa kanila. Pero the rest, benepisyo para sa atin yan. Amen? Doon mo mauunawaan yan. So, who can understand the Bible? Unang-una, who could understand the Bible? Who could understand the Bible? Ba, syempre, dapat open heart. Pastor, ito ba yung Gian, bypass surgery? Bubuhayin, bubuksan ng puso. So the Bible is spiritual truth. So, paano natin mauunawaan ang Bible? Sabi natin, hindi naman pala lahat. So ngayon, ano dapat para maunawaan natin? Unang-unang criteria, dapat open heart. Ano yung sabihin ng open heart? Saved. Amen? Yeah. Tingnan nyo, mas na-enjoy nyo yung Bible study. Mas na-enjoy nyo yung Bible school kasi saved na kayo eh. Amen? Yeah. Meron niyang barrier eh. Di ba? Kasi maraming mga intellectual na tao. Hanggang ngayon nagdududa sila o nag-iisip sila kung tunay ba ang Diyos. Ngayon, tinan mo, try mo na itawid sila. Na malaman nila na tunay nga ang Diyos. Mas marami pa silang malalaman. Pero yung mga taong hindi pa saved, hanggang dito lang sila. Yung gem, yung treasure nandito. Pero maraming tao nandito lang sa bungad. Ang argument nila, is God real? Is God true? Is the word of God true? Tinan mo, lagi nila pero dito lang yan. But when they cross over, when they open their heart to Jesus, when they open their heart to the Holy Spirit, they will see the big picture of the Word of God. The Bible will what? Make sense. The Bible will make sense. Kaya pala. Kaya pala ganun. Pinapanood kami ni Brother Ed nung nakaraan. One day, papanoorin natin. Isa sa mga kultura na meron sa mundo ngayon, na katulad ng Hudyo na hindi sila pumalya sa recording, walang iba kundi mga incheck. Nasa kultura nila, nasa lahi nila, nasa lingwahe nila, ang kwento ng Biblia. Mula nung unang panahon. They trace their history all the way from the Tower of Babel. And one time you will watch that video and you will be amazed. Na itong lahi na ito na kinaiinisan natin, na kinakaayawan natin, kinakagalitan natin, eh meron silang sariling history patungkol sa Diyos ng Biblia na nakapalot sa kanilang lingwahe. Kasi kahit sa China, yung mga nagiging Kristiyano na China, pinipersecute sila. Katulad ng mga Hudyo. Pag Hudyo na save kinalimutan mo na yung Judaism o ikaw in-embrace mo na yung Western religion o ikaw hindi ka nakakain ng siopaw. Parang ganyan. Baga, sa Hudyo at incheck, pag ikaw naging Kristiyano, kinalimutan mo na yung lahi. Pero hindi naman totoo yun. Kasi nasa Bible pa rin naman. So anyway, once you cross over the truths of the Bible, once you open your heart, and you will see many more. Amen? And you will discover many more. Amen? You will grow by the grace of God sa marami pong bagay. Dati, ang alam mo lang, mag-games. Dati, alam mo lang, kain, tulog. Ngayon, ganun pa rin naman. Buhay ng Kristiyano ay kain, tulog lang. So, hindi naman. So, number one, who can understand the Bible? Number one, must have an open heart. Pangalawa,
Ano? Not only open heart, hungry heart. Yan. Hungry. Gutom na ba kayo? Gutom na ba kayo? Oh, tingnan nyo, 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinthians chapter 2. Malapit na tayo magtapos. 1 Corinthians chapter 2. Verse 9. 1 Corinthians chapter 2, verse 9. The Bible says, but as it is written, eye had not seen nor heard, nor ear had heard, neither have entered into the heart of man the things which God had prepared for them that love him. Diba? But God, verse 10, hath revealed them unto us by his Spirit. The Spirit, what? Searcheth all things, the deep things of God. For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him? Even so, the things that God knoweth, no man but the Spirit of God. But we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God. And we might know the things that are freely given to us of God. Which things also which speak not in the words, which man's wisdom teacheth, yan nga, man's wisdom, but which is the Holy Ghost teacheth. Sino pala ang tagapagturo ng mananampalataya? Holy Ghost. Comparing spiritual things with spiritual. Notice in verse 14, but the natural man, meaning unsaved, the natural man received not the things of the Spirit of God, for they are what? Foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. The natural man cannot receive the spiritual things from God. They are foolishness. Ano ba yan? Bible ka. Di ba? Sa kanila yung pagbabible mo, foolishness. Sa kanila pag-church mo, foolishness. Sa kanila, ano ba naman ginagawa mo? Walang kwenta. Di ka kikita dyan. Di ka asenso dyan. Why? It is foolishness. Bakit? They are natural. Ano yung natural? Unsaved. But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judge of no man. For who hath known the mind of the Lord, that he might instruct him? But we have the mind of Christ. Amen? Hindi lang na ang banal na spirito ang guru mo, kundi yung utak mo yung sa Panginoon. O di ba, lamang na lamang ka. Kaya nga di ba, pag nag-aaral, minsan nangungopya ka. Kukopya ka doon sa pinakamatalino dahil alam mo, tama sa iyo. Kukopya ka ba sa classmate mo na school bukol din? Hindi, di ba? Minsan, di ba, Patrick, saka ako kumukopya. Galing sumagot. Di ba? Kukopya tayo doon sa mahusay. O, di ba? The mind of God. At the same time, teacher mo, banal na spirito. O, ano pa? Not only an open heart, a hungry heart. O, chapter 3 naman tayo. And I, brethren, could not speak unto you as spiritual, but unto us carnal, even as unto babes in Christ. Verse 2. I have fed you with meat. I have fed you with milk, and not with meat, for hitherto were not able to bear it, neither ye are able. For ye are yet carnal, for whereas there is among you envying, strife, division, are you not carnal and walk as men? O, di ba? So, ano sinasabi dito mga kapatid? Na dapat tayo, as newborn babes, what? Excuse me. Desire the sincere milk. So, talagang dapat, ang mananampalataya, may desire sa salita ng Diyos. Amen? Kaya nga tayo, pag hindi mo din-desire, pag hindi ka hungry sa salita ng Diyos, hindi ka talaga lalago. Ba't tayo nagba-Bible school? Tulad nito. Kaya naman kayo nasa bahay na lang. But you are desiring the Word of God. Amen. So, remember, God blesses the diligent seekers, not the casual inquirers. Binibless ng Diyos yung mga diligently na nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi yung mga casual inquiry lang.
Oh, ano sabi sa Book of Hebrews? Oh, Hebrews 12. Buksan natin yung Bible natin. Hebrews 11. But without faith, oh, but without faith, it is impossible to please Him. O, di ba? But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe, and that He is a rewarder of them that diligently seek. So, have a hungry heart. Pag sinabing Bible study, mga preachers, pag sinabing kayo magpipreach, mag-aral. Amen? Mag-aral talaga. Hindi yung talagang wala lang. Huwag nyong, tawag nito, huwag nyong kainisan, huwag nyong katamaran ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Mga teachers, mag-aral, mag-aral. Have a hungry heart. Amen? God blesses the diligent seekers, not the casual inquirers. Diligent versus casual. Alright? So pangatlo, anong kailangan natin? Who could understand the Bible? Yung may open heart, hungry heart, tsaka ano pa, number 3, obedient. Obedient heart. Narinig mo, sundin mo ang salita ng Diyos. Amen? Oh, sa live verse ko, Joshua chapter 1, verse 7 and 8. Joshua chapter 1, verse 7 and 8. Sa online, naririnig pa po ba ako? Maliwanag? Maliwanag po? Okay. Joshua chapter 1, verse 7 and 8. Joshua 1, verse 7 and 8. Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all that in the law, which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest observe, that mayest prosper whithersoever thou goest. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Have I not commanded thee? Be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. So, obedient heart. Amen? So, hindi lang open heart, hindi lang hungry heart, but obedient heart. Sumunod. Kaya nga ang goal sa number 1 is application. Nakita mo na, sundin mo na. Amen? Huwag mo lang palagpasin. Okay? So, ngayon, tingnan natin. Oh, tapos na. Bale, next week na yung iba. So, I hope you learned something tonight. 1.5 lang tayo. So, pupunta po tayo sa next subject. Okay po ba kayo dyan sa online? Sensya na, hindi namin kayo mabigyan ng electric fan. Mainit ba dyan? Dito malamig. Okay? So, break muna tayo 5 minutes. Pahinga